para sa Japan. Hey yo, what's up po master? Welcome back to my YouTube channel. So for today's ganap nga mga master, 6th day na ng ating 30 days challenge video. And ngayon mga master is ang ating first day ng ating paid leave. Since naka 6 months na tayo, so pwede na tayo mag paid leave. Karamihan sa mga company, maliliit man o malalaki dito sa Japan is meron silang tinatawag na UQ or paid leave, wherein ginagamit ang UQ kapag may mga importante kang lakad, kapag may mga appointment ka, or kapag may mga kailangan kang gawin. At binibigay ito ng company mga master after na 6 months mo na pagtatrabaho sa company. Dumating kami kasi dito ng September 21 and September 22 naman ang start ng trabaho namin. At ngayon mga master is March 27 na, kaya pwede tayo mag-absent. Share ko lang no mga master is maganda pa rin talaga sa record kung wala ka talagang absent. Syempre mga master is good impression sa mga boss natin or sa mga company dito sa Japan kapag talaga walang absent. And finally mga master no, after the first 6 months ng ating pagtatrabaho dito sa company dito sa Japan, meron na tayong paid leave. Naalala ko pa nung una kong Japan mga master is ganito rin ang company. Meron din paid leave. So, first year ko ay meron ako 10 days. Second year ko naman mga masters, binigyan kami ng 11 days. So, year ko naman mga masters, nung company ko before is meron akong 12 days leave. So, total of 33 days of paid leave ang binigay nila sa akin no, sa loob ng 3 taon. Dati kasi mga master is TITP or Technical Intern ng tawag. At ngayon mga master is SSW na tayo, and then first 6 months natin, binigyan na tayo ng ating company ng paid leave. And mga master no, be wise sa paggamit ng ating mga paid leave kasi syempre 10 araw lang yan sa loob ng 1 taon, 11 days or 12 days lang yan sa loob ng 1 taon. Kaya gamitin ng maayos, gamitin ng may sense para hindi masayang. So ngayon mga master is first day ng ating paid leave, so sinulit natin no. Schedule kasi namin ngayon na pumunta sa munisipyo. So meron kaming appointment doon at meron kaming kailangan gawin. So kasama ko dito yung senpai ko. Nagsabay na rin kami na pumunta. At mga master yun no, nakalimutan ko nga palang i-share. Dito kasi sa company namin mga master is kapag maglilib ka, kailangan mo magpaalam at least 1 week before ka maglilib or bago ka mag-absent. Meron kang fill out na form and then bibigyan mo doon yung reason. Ilalagay mo din yung date kung kailan at hanggang kailan ka mag-absent. Meron kang reason and date kung kailan ka mag-absent. Naalala ko po mga master no, nung time ko is hindi naman din talaga ako mahilig na mag-absent since yung company ay okay naman at hindi naman din sobrang bigat talaga ng trabaho, kaya hindi naman din ako mahilig mag-absent. Kaya nung third year ko, nung una kong trabaho dito sa Japan is naipon talaga yung mga paid leave ko, kaya nung third year ko ay pinaubos talaga nila bago ako umuwi ng Pilipinas. Kasi mga master is hindi siya refundable or hindi nila papalitan ng pera yung paid leave, talagang papaubos talaga nila sa'yo. So ang kagandahan lang nun, syempre talagang pahinga ka na talaga no, bago ka umuwi. Ito ang isa sa mga dahilan bakit talaga gusto ko magtrabaho dito sa Japan mga master no. Bukod sa establish yung rules ng mga company, talagang maayos at nai-implement yung mga rules nila pagdating sa mga ganito. At nakakatuwa rin mga master no, kasi syempre hindi naman sila gano'n na matanong pag mag-absent ka or kapag may mga gusto kang puntahan, may mga kailangan gawin, hindi naman din sila sobrang matanong pagka sa mga ganito mga bagay. As long as may state natin ng maayos or masabi natin ng maayos yung dahilan natin bakit tayo magpe-paid leave or bakit tayo gagamit ng UQ. So ngayon no, mga master, kasama ko tong senpai ko is papunta kami sa may munisipyo. May schedule kasi kami na kailangan gawin dito, kaya nagkasabay na rin kami. At itong master ko na to ay isa sa mga lodi cakes natin no. Napakabait talaga ng master natin. Si Senpai Joser nga pala mga master is senior ko siya dun sa dati kong company. And ngayon sabay na kami dito ngayon as SSW dito sa company na pinasukan namin. Luckily pareho kaming na-hire dito sa pinasukan namin na trabaho dito sa Japan, dito sa may Fukuoka. At masasabi ko na mga master, isa to sa mga masisipag din na trabahador sa amin yung sa grupo namin no. Isa rin siyang sensei ng Nihongo sa Pilipinas. Yes sir. So kung may mga nagpapatutor sa inyo dyan, so call nyo lang si Senpai Joser. Bukod sa napakasipag mga master sa trabaho, napakabait din ng ating master na to. Na kahit hanggang ngayon mga master is senpai pa rin ang tawag ko sa kanya. As a respect kasi naging senpai ko naman talaga siya or senior ko siya dun sa dati kong trabaho. Bukod sa mabait, maganda rin yung vibes kapag kasama din siya no. And then may mga matututunan ka rin sa kanya. Kaya for this video, naisipan ko na siya yung ilalagay ko or siya yung isa sa mga tao na gusto kong i-share sa video na to, kasi masasabi ko na talagang maganda rin yung naging relationship namin or maganda yung relationship namin dito sa trabaho, relationship namin bilang magkagrupo, and at the same time napakabait talaga niya. Masasabi ko mga master na isa siya sa mga one call away. Siyempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon nandiyan yung mga lahat ng mga kaibigan natin, ng pamilya natin, pero masasabi ko na kahit ngayon pa lang kami nagkasama isa sa mga one call away na tropa. Kaya pag may mga ganito ay mga tropa mga masters, pahalagahan natin no, kasi bibihira lang din sila. So yun lang mga master no, arga thanks.